Praise the Lord. Okay, magandang gabi po. Kami po ay live August. Nandito nga ngayon. August 23. August 23 po at live po tayo na nagtatanghal. Medyo maulan sa labas. At the same time, mga minamahal, mayroon po kaming technical problem dito. Kasi nga, kami po ay balik muna sa studio ngayong gabi dahil nga nag-giveaway muna tayo para po doon sa week-long wake ni Tatay Melvin Bironio. At karamihan po ng mga members ng simbahan natin ay nandoon. Pinagbigyan po natin na doon muna magkaroon din ng sabihin natin ay necrological service, mga minamahal. Ano po? So kayo po dyan sa Suarez, sa Bironio family, patuloy po ang aming pong panalangin na na ang Panginoon ay palakasin ang naiwang pamilya ni Tatay Nelvin. Tatay Nelvin Bironio po ay isang talagang faithful at living example na servant ng Panginoon. I know and I'm sure na at this very moment siya po ay nag-i-enjoy na sa glory ng Panginoon. Okay, so ngayon madidinig niyo po kami diyan sa inyong mga monitors o sa inyong mga cellphone, pero kami po dito ay palyado po ang monitor namin. Kaya medyo nakikiramdam, talas ng pakiramdam ang ginagawa po namin ngayon, nagkasabay-sabay besides dun sa masamang panahon. Ano ho? So magandang gabi po sa buong Asia Pacific na mga partners po natin. Maraming salamat sa mga mapagmahal na sumusuporta sa atin pong programang Bangon Sundalong Kristiyano. Mga minamahal, talaga naman magtataka po kayo bakit ito tinawag na Bangon Sundalong Kristiyano, na ipanganak po ang streaming na ito sa panahon ng ang mundo ay tinamaan ng global pandemic. Ayan po. So, amazing lang sapagkat kasabay ng pagkapanganak ng Apostolic Church of Jesus the Messiah Maine. Yung pong amazing kapag yung date, yung month, na kami po ay nagse-celebrate ng anniversary. Umuwi po ako sa Maynila noon to celebrate nga po yung anniversary ng Manila Church. At doon po ako naabutan ng lockdown. Parang mababa yun. Okay. So kasi medyo mataas yung upuan Ayun, po. So, yun. At yun na nga po mga minamahal. Timing naman na doon na idiniklara yung tinatawag na shutdown. So that was like in 2020. 3 taon na pong mahigit ang nakalipas. So maraming salamat po sa mga tapat na mga kapatiran na hindi po nagsawa at patuloy pong sumama sa amin sa programa pong ito. Nawa patuloy po na magamit ng Ama nating Diyos ang ating pong programa para po sa pagpapalakas ng mga kapatiran. Alam niyo po, ang culmination po nito ay ang maluwalhati, the glorious and imminent return of Jesus the Messiah. Lahat po tayo, tinatawag po natin yang the blessed hope. At check nga natin, okay lang kasi wala po talaga tayong monitor. Kaya nga kami dito nakabantay lahat kung tama ba yung may sinabi si Apostle Paul doon po sa, kundi ako nagkakamali, kasi Titus or Philemon ba yun? Yung looking for the appearing of the great God. Tinatawag pong blessed hope. So, tinawag pong paglitaw ng pagpapakita at pagdating ng napakamakapangyarihang Diyos. So yun ang sinabi po, napakamakapangyarihang Diyos. Looking for that, Titus 2:13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great. Now, nakita po ninyo, I pray na na-post naman siguro ito diyan sa sa comment yung verse.
Titus 2:13, pansinin po natin, sinabi po, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great. Now, hindi po ito marami. Singular lang po yung ginamit, mga kapatid, mga minamahal. Alam ko po na maraming nanonood sa atin dito na talaga naman may knowledge sa wikang Ingles. Lalo yung iba, magagaling sa grammar. Hindi naman ako ganun kagaling sa grammar. Aminado po ako doon. Pero yung mga magagaling sa grammar, ayan, naklaro po, the great God, and our Savior, Jesus Christ. So, singular po yung sinabi doon, mga minamahal. Okay? So, wikang Tagalog, tayo ay tumitingin doon po sa pinagpalang pag-asa at sa maluwalhating pagparito o pagpapakita o paglitaw siyang makapangyarihang Diyos at tagapagligtas, Heso Kristo. Yun, nakalagay po. Heso Kristo po, klaro, Jesus Christ. Purihin ng Panginoon. Medyo inom muna tayo para kasi medyo may sumabit. So, mga minamahal, klaro na po yun na yun po ang atin pong tinitignan. Tayo pong lahat ay, ayan, ito sa wikang Tagalog, King James Tagalog, na hintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So singular po Klaro po yan. Mapa-English, mapa-Tagalog, singular. Hindi po plural ang ginamit dyan, mga minamahal. So iisang Diyos at tagapagligtas na dakila. At yun po'y walang iba kundi si Jesucristo. Ayan klaro po yan mga minamahal. Ayan, may Tagalog na, may English pa. Praise the Lord. So yung mga nanonood sa atin, dyan sa anyways, ACGM Iligan Family, inaanyayahan ko po yung mga available sa tanghali, alauna ng hapon sa Sabado sa huling paghatid kay Tatay Nelvin sa kanyang remains doon po sa interment. So, ako, yours truly, ako po ay ang magbibigay ng necrological service sa huling gabi. At ganun din naman sa kumital sa kanyang araw ng interment. Praise the Lord. So, maraming salamat doon po sa mga nagbibigay po ng suporta, positibong komento. Thank you po na hindi po kayo nananahimik lang dyan. Bukod sa kayo po yung nanonood, nagsishare po kayo ng inyong mga panalangin at ang inyo pong mga magagandang positibong insights. God bless. So yung mga nanonood sa atin sa Canada, hello po dyan sa mga pamilya sa Canada. Ang Romero family, ang Fochkin family, hello po dyan. So maraming, ito si Ma'am Edna, naalala ko, Ma'am Edna, na kayo po yung mga tapat na couple na magka-partner. Way back in the early 2000, kada seminar ko po niyan quarterly, for a week na magsiseminar ako sa Iligan, the Romero and the Bironio couple ay nandyan po talaga na sumusuporta. Maraming salamat po, Ma'am Edna, na nanonood sa atin from Canada. Ganon din sa mga Fochkin, na nandoon din sa Canada. Okay, sa Amerika, maraming salamat sa inyo dyan. West Coast, Pacific West, Atlantic East, maraming salamat. Ganon din sa nandiyan sa Caribbean, kila Sister Virgie Johnson. Salamat sa inyong pamilya, kila Brother Kate Elijah. Salamat sa mga nanonood sa atin sa Italy, maraming salamat sa mga pamilya sa Italy, especially the tutors. God bless you. Salamat po dyan sa Luzon, dyan sa Manila, mga kapartner natin sa Antipolo. Maraming salamat po sa J. Cohar, Jesus Christ, Our Hope and Redeemer, Tasgapin Family, etc. Napakarami po kung babanggitin. Australia, New Zealand, pati ang
mga nanonood sa atin sa Middle East. So habang nandyan po kayo at tayo po ay naghihintay sa pagpapakita ng ating dakilang tagapagligtas na si Jesucristo, sabi nga, occupy till I come. Patuloy tayong nagbabantay at nananalangin. Yun po yung sinabi na attitude natin, na watching and praying always. Ano po? Purihin ng Panginoon. So, without further ado, para tayo po yung makarami, kasi ang Wednesday ay tinatawag ko nga pong Discipleship Wednesday, sapagkat iniukol po natin ito para mapag-usapan kung ano ang mga inilagay ng Amang Diyos at ng Holy Spirit sa puso ng mga followers at apostles ni Lord Jesus Christ. So mag-pray po muna tayo para tayo ay samahan at i-bless ng Panginoon sa pagtatanghal natin ngayong gabi. Oh, blessed be the name of the Lord. Wonderful Father, wonderful Lord Jesus Christ, Holy Spirit, maraming salamat po, Ama, na kami po ngayong gabi ay nakapagsasama-sama na naman, Panginoon, though not in the flesh but in the Spirit. Maraming salamat, Ama, because there is no distance in prayer. You are that universal God. Kayo po yung Diyos na Creator God na sumasakop sa buong creation. Maraming salamat na we can just, Panginoon, receive your word this evening. Kasama namin ang light ng Holy Spirit, Lord, para kami po ay i-guide sa mga mangyayari sa gabing ito. Thank you, Father. We receive your word. We receive you, for you and your word are one and the same. Thank you for the healings. Thank you for the miracles, oh God. Thank you for the answer sa mga prayers. And all the glory goes to you, Father. In Jesus' matchless name we pray. Amen and amen. Okay, so mga minamahal, nung mga nakalipas na panahon doon pa sa Quezon City, naalala ko ay napag-usapan nga po natin na may espesyal na pagtingin o may espesyal na rather na mga pribilehiyo na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa mga disciples. Ayan, ano ho? At yun po ay, kung naalala pa po ninyo how many Wednesdays ago, kasi yung pinaka-last Wednesday ko dito sa Iligan, ay pinag-usapan nga yung kahalagahan ng grounding. Ano ho? Una, tinawag tayo ng Panginoon. Salamat sa pagkakatawag niya. Ho. At babalik po yan, magre-resume po yan. After ng pagka-interment, baka most likely, God willing, next Wednesday, live na po tayong muli, face-to-face. Discipleship po yan sa ating pong sanctuary. Ano po? Ayan po yung binigay natin dito, no? Yung grounding, growing, glowing, and going. 4G. Yan po, no? Purihin ng Panginoon, no? Napaka-importante na tayo ay magkaroon ng pag-uugat. Ano po? Kasi nga, ayan, isa-isayin nga po muna natin ito. Grounding. Ayan. Bakit mahalaga ito? Doon naman sa Manila, mga minamahal, ang nai-discuss ko naman ay yung pong bakit ang Panginoong Jesucristo nagsasalita in form of parables doon sa mga general masses. Ano po? Yung mga mysteries ng kingdom. Ayan, ano po? Ay nire-relate ng Panginoon, nire-relay ng Panginoong Jesucristo sa general masses sa pamamagitan po ng talinhaga or parables. So, maganda to, no? Teka sandali. Pag grounding, bakit nga may kailangan ng grounding? Sa Matthew chapter 13, mga minamahal, yan ang pinakapopular. Kasi yung Matthew chapter 13 na yan, naibigay ko na nga rin po na meron po ito kayong makikita din sa Mark at saka sa Luke. Itong synoptic. Ano? Pero dito, dahil pinakamadali natin mabuksan yung Matthew 13 na tinatawag pong, ang Matthew kasi, ang gospel narrative ng Matthew ay tinatawag pong the kingdom gospel. Mga minamahal, ano po? Ayan, ulitin ko po, no? Ang Gospel of Matthew, the Gospel narrative ng based kay Matthew ay tinatawag pong the Kingdom Gospel.
It's very messianic, mga minamahal. In nature, ito pong narrative na ito. And ito po ay talagang intended, itong narrative na ito, address sa mga Jewish and Hebrew believers. Ayan, sa mga Israelites, no? Sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Ito pong Gospel of Matthew ay para ito talaga. Though hindi naman natin sinasabing para sa kanila lang yan. Ito na may para sa lahat. Ano ho? Kaya lang ang content po nito ay very much, mga minamahal, na makakaugnay doon sa kultura, doon sa paniniwala, pananampalataya at kustumbre, kultura ng mga Israelites, the Jews and the Hebrews, mga minamahal. Now, dito sa Matthew chapter 13, marami pong parables dito. Kung di ako nagkakamali, baka humigit kumulang 7 yata ang meron dito sa loob lang ng chapter na to. No? Pero sa chapter na ito ng 13 ng Matthew, mga minamahal, makikita natin na kadalasan ang kwento o istorya ni Lord Jesus ay tungkol sa bukid. Okay. Bukid, mga minamahal, ano po? May kinalaman sa lupa at pagtatanim. Yun, agree. Yun Very, okay, agree ho ba kayo? Very agricultural, mga minamahal, ang mga stories dito. Mga kapatid. Beginning with the parable of the sower. Okay? Yan ito po yung mga sikat na mga parables dito sa Matthew 13. Ito po yung mga, sabihin natin, talagang mga tampok at talagang kilalang mga istorya sa chapter 13 ng Matthew. May kinalaman sa lupa at sa pagtatanim. Yan, maraming salamat Brother Bong. Agree. Dahil very agricultural. Ano po? Matapos yung parable of the sower, ay idinugtong naman kaagad ni Lord Jesus, ni Yeshua HaMashiach Adonai, ni Lord Jesus the Messiah, mga minamahal, ang another story na naman, tungkol naman sa the parable of the wheat and tares. Okay? So, yung unang talinhaga ay talinhaga sa nagtatanim ng good seed. Walang problema, isa lang yung sower at isa lang yung quality ng seed. It's a very good seed, pero nagkakaiba sa mga nataniman. Mga minamahal, dito ipinakita ni Christ na the sower is none other than the Lord Himself sa interpretation niya. Nung ito po ay kanyang ipinaliwanag na sa mga disciples, sinabi ni Christ na ang nagtanim mismo ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Naklaro na yan, Diyan sa interpretation. Then, yung seed ay walang iba kundi ang gospel, ang mabuting balita. Pero nagkakaproblema na tayo dito, mga minamahal, doon sa klase ng mga ground. Kasi nga sa discipleship, napaka-importante maintindihan natin, unang-unang concern ni Christ ay grounding. Now, hindi ko po alam kung ilan ang mga naaabot ng broadcast na ito o nakakapanood, pero ako po ay ayaw magsalita nang numero 1, wala nakasulat sa Bible. Importante na ito po ay biblical and scriptural, number 1. Number 2 po, ay tignan po natin kung yung mga nangyayari, yung mga magkaroon tayo ng reality check, kung may relevance ba sa mga kaganapan at mga pangyayari sa simbahan ang mga istorya sa Biblia. Tingnan nga po natin kung meron nga po bang relevance at merong relasyon. Ito ba ay angkop at may kaganapan nangyayari? Okay.
Ang kahalagahan po, nakita kong unang-unang bumati sa atin dito ay walang iba kundi si Sister Alma. Hello Sister Alma, Brother John sa Australia. Nung nire-review ko yung Sunday service natin, last Sunday, ay nai-discuss nga po natin. At ito, naalala kita Sister Alma dahil ikaw ay umagring-agree doon sa 3 na importante dapat na nangyayari sa bawat Christian churches. 1, kinakailangan ma-encourage ang spiritual growth ng bawat believer. Kinakailangan talaga na number 1, kaya sila umaaten, ma-realize ng bawat umaaten na ang punta nila sa simbahan ay hindi para makipagsosyalan. Kundi para sa kanilang spirituality. Alam niyo po, kung sosyalan, marami na po sa lupa niyan. Mga minamahal, maraming club. Tama ba, Brother Kian? You can join any, ang dami, mga civic, fraternal, kanangkuan. Hindi ko kayo ini-encourage na mag-fraternity. Pero merong mga sama-samahan yan. Marami po yan. Marami dyan na pwede ka ma-involve tayo. Pwede tayo ma-involve. Sa barangay nga may sa mga kanya-kanyang lokal na barangay, meron nga mga programa dyan. So marami. Sa simbahan, ibahin natin. Bakit to? Bagaman tayo ay mag-i-establish ng relationship with Christian brethren, pero hindi po yun ang primary. Secondary lang po yun. Dahil ang number 1 ay ma-establish natin ang ating spiritual relationship sa Panginoon. Amazing because sa Facebook ni Mama Grace, sa account niya, kasi wala naman po akong account, ay meron akong nabasa sa isang post, mga minamahal, na when we all get to heaven, it will not be a question and issue of what profession or course na tinapos natin dito o sa lupa. It's not about, mga minamahal, we're not gonna be asked, hindi pagiging interest, what course, what degree, all the houses na naipatayo natin o tinirahan natin sa lupa. It's not about the houses. It's not about the cars you drove and the achievements and accomplishments and investments you had here, mga minamahal, sa lupa. There's only one, amazing this is what, I just read this doon sa wall ni Mama Grace. Ang number 1 na itatanong is, how is our spiritual relationship with Jesus Christ? So hindi itatanong sa atin, walang mag-a-approach sa atin doon, saan ka nakatira doon sa earth nung buhay ka pa? Saan ka ba doon? Taga saan ka ba doon? Ay, saan ka naman nag-aaral? Ano naman yung tinapos mo? Saan ka tumira? Maganda ba yung bahay mo? Ilan ba yung bahay mo na naipatayo? Ilan yung kotse na nabili mo at na-drive mo? Those questions are not gonna be asked there when we all get to heaven. Mga minamahal. The issue is, kumusta ang spiritual relationship natin with Jesus Christ? It's all about Jesus Christ. It's all about Jesus Christ. Meron ba tayong relasyon with Christ? Kaya nga doon po sa second evening ng necrological service ko kay Tatay Nelvin, na sinabi ko nga po, kasi every time na ako naiimbitahang magsalita sa ganyan, lagi kong naalala ang isang pamosong slogan o isang proverbo na nandoon sa iconic mga wall pictures ni Jesus Christ. Especially yung Jesus Christ na parabang nagdadasal, na parabang hindi siya frontal, parang kuan. Parang side view siya nakaganyan na nakalagay ay, only one life will soon be past. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ano ba sa wikang Tagalog yan, Pastor Rick? Tagalogin nga natin. Isang buhay ay lilipas. Isang maikling buhay sa lupa ay sandaling lilipas. Tanging ang mga nagawa lamang kay Kristo ang mananatili, or only that will be counted, mga minamahal,
So can you just imagine, mga minamahal, ano po, medyo nangungusap sa akin ito. It's something to ponder, something to pag-isipan ba natin na yun talaga ang titimbangin eh. Only what's done for Christ. Of course, hindi po ibig sabihin na directly hipo tayo kay Christ. We minister to the body, we minister to the people. Di ba sabi nga ni Christ na pagdating doon, I will say to them na nandoon sa right side, ano? Sabi niya sa Matthew na, ay, pasok kayo because nagutom ako, pinakain ninyo ako, kanang uhaw ako, pinainom ninyo ako, di ba? Ganon. So, sinabi ng Panginoon yan. Okay. So, yan na number 1. Tutok tayo dyan. Sabi, then the king shall say to them on his right hand, basing from Matthew 25:34, come you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. And then may mga karugtong po na sinabi si Christ dyan na meron time na nagutom ako, pinakain ninyo ako, winelcome ninyo ako, binihisan ninyo ako. I was hungry, you gave me meat. I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger, you took me in. Ano po? Ayan. And diyan ka and then I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. So, biglang yung mga saints, yung mga righteous, magtaka sila, Lord, kailan ba namin kayo nakita na nangyari ito mga ito, no? And the righteous will answer to the Lord, kailan ba namin kayo nakita na nagutom, nauhaw, etc., etc., like what you just said, no? And sinabi ni Lord Jesus dito na kung ano yung ginawa natin sa mga maliliit nating mga kapatiran, ginawa nyo rin sa akin. So we really are the members of His body. Mga minamahal, ano man ginagawa natin sa mga kapatid o may kaugnayan din kay Kristo, mga minamahal, sinabi niya kasi, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, you have done it unto me. So what kung ginagawa natin sa mga members of the body of Christ, ay ginawa na po natin because man was created in the image and likeness of God. Ano po, mga minamahal? So it's very important na we are also reaching out. So, yan na number 1. We seek to encourage believers to grow in Christ and discover their potentials. Not only ma-discover nila ang kanilang mga potentials in the Lord, but at the same time, ma-maximize. Ano po? Then, yan. Then, so, pagkatapos yan, kinakailangan ay magkaroon din po tayo ng tinatawag natin evangelism. Kung wala tayong evangelism, nag-grow yung passion natin kay Christ. As our passion for the Lord deepens, our compassion for the lost also, mga minamahal, ay nade-develop. Oh, habang ang pagmamahal natin sa Panginoong Hesus ay lumalalim, nagkakaroon tuloy tayo ng hipo sa puso natin na i-share. It's about sharing God's love. Ano po, once upon a time when I was still back in my early teens, even then, na ako po ay an evangelist already, I was invited sa isang napakagandang fellowship back in Broadway, ano po, sa Broadway Centrum, back in the early 80s, I still remember, isang napakagandang fellowship na ang pangalan ay Share God's Love. Mga minamahal, ano po, yun lang, hindi na yata nila ginamit ngayon yung ganyang pangalan. And they go by another name. But once upon a time, like Jesus is Lord Fellowship or Jesus Reigns, meron pong Share God's Love. And I just love the atmosphere of worship and the brethren. Ano po. It's about sharing God's love. So mga minamahal, kung hindi tayo nag-grow sa Ginoo, plus wala tayo passion o compassion, wala tayo yung burden or desire to reach out, ang mangyayari niyan, liliit po. Wala tayo vision, ano? People are asking for provision. But, provision only follows after that the vision ay na-release sa atin. Walay vision, walay provision. Mga minamahal. So, kailangan makuha muna natin yon. Magkaroon tayo ng burden. Magkaroon tayo ng burden to reach out. Ayan,
So, it's very important, kung gusto natin mag-multiply at mag-grow yung church. Pero balik tayo sa grounding, Okay, grabe. One at a time. Sa grounding. Anong ididil ni Lord sa grounding? Ang Panginoon, He loves to save souls. No doubt, no question. No? That's the passion of Christ. To seek and save the lost. Call them to salvation. That's the passion of Christ. Pero more than evangelism, Christ Jesus spent His 3.5 years building disciples. Mga minamahal. Okay. So, ibig sabihin, while evangelism is good, discipleship ay mas matindi. Aba? Okay, now listen natin sa Book of Acts. Sa Book of Acts tayo babase. Mga minamahal. Sa Book of Acts, daily, makikita ninyo, especially the opening chapters, the first chapters of the Book of Acts, makikita natin na the Lord, ang Ginoo, ang Lord God, added to the church daily such as should be saved. Yun na, klaro, no? Klaro po yan, mga minamahal. I'm reading from the second chapter ng Book of Acts. The Lord added to the church daily such as should be saved. So addition yan. Dito, sa first day ng kanilang evangelism sa Pentecost, kung di ako nagkakamali, there were 3,000 souls. Ayan na. Verse 41. Ano po? Verse 41 ng Acts 2. Then they that gladly received His word were baptized. And the same day there were added. See, you use the word added, no? There were added unto them about 3,000 souls. That's the first day. Right after ng Pentecost na baptism ng mga apostles. That was the Apostle Peter na nag-preach, mga minamahal, with a simple but touching message. Now, the second, sa chapter 3, mga minamahal, ay yung miracle ng lame or paralytic or paralyzed man by the gate beautiful, na kung saan Peter and John, mga minamahal, during the hour of prayer, papasok sana sila doon sa temple, nakita nila itong nagsabi ng alms, alms, alms. And dyan na yung nadinig natin na pamusong awit na silver and gold, I have none, but such as I have I give to you, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Now, and sinabi po, immediately this man, mga minamahal, after Peter, the Apostle Peter reaching out, his feet and ankle bones received strength. Ano po? And sabi nga doon, and walking and leaping and praising God did this lame man ang ginawa niya. Ano po? He was leaping and walking and praising God. And then again, right there and then, nadagdag na naman sa dagdag, every day to. Oh, grabe naman ito, Lord. Ano ba to? Sana ang prayer natin mangyari ulit itong klase na galawan ng Holy Spirit na to, no? But we don't need super special people para makagawa ng mga special things of God. God is only looking for simple men. Simple, humble na mga instrumento for the master creator, master maker
makagawa ng supernatural. Dahil itong mga ginamit naman ni Christ, hindi naman ito mga matataasan degree. Hindi naman ito mga tao na sabihin natin prominente sa lipunan, mga outcasts, castaways. Mga simpleng tao lang po ito kung titignan po ninyo, but they walk with Jesus, no? Ayan nga and that second day, there were around 5,000. Naku po, kung araw-araw, 1,000 kagad yun na save. Wow. Amazing because kaya nga ito acts of the Holy Spirit ito Ayan 5,000 na kagad Acts 4:4. Howbeit many of them which heard the word believed. And the number of the men was about 5,000. 5,000 kagad. Mga minamahal, 5,000 na. In a week, sa loob ng isang linggo, halos ang buong Jerusalem, sasaturate na sila ng gospel. Wow, in a week time, na-threaten na ngayon yung mga religious leaders ng Judaism. So, inaresto yung mga disciples, mga minamahal, na-aresto yung mga disciples. Pinabugbog, binantaan, kung ano-anong mga sinabi. Kasi, biruin mo, sa isang linggo, ang buong city, halos ma-Christianize na. Wala pa isang buwan, Unang araw, 3,000. Second day, 5,000. Because of the signs and wonders. Mga minamahal, ako po yung klase ng tao na hindi ko tinitignan yung taas ng panahon mo sa eskwelahan o galing ng pananalita. Kasi yung iba, wag daw munang ipagamit kay baaga pa. Ilang taon ba ang gusto natin para ilang taon ba bago magamit yan? Kinakailangan 4 na taon na ipaaral muna. 4 na taon talaga. Si Christ nga, 3.5 years lang 3.5 years lang yun. Wala silang eskwelahan. Ang eskwelahan, saan ba ang eskwelahan? Synagogues, sa bangka, sa dagat, sa mga aktual na problema. Mga minamahal. Doon. Yun klase ng pag-build ni Christ ng mga disciples. And in fact, hindi pa namatay at nabuhay si Lord Jesus Christ, pinadala na kagad sila sa Matthew 10 saka sa Luke 10, pinapreach na nga sila, di ba? Nakita niyo yan sa Luke 9, Luke 10, Matthew 10, pinadala na sila. Hindi man sinabi ni Lord dito na tignan ko nga na kinakailangan Ayan, Now, ang mga minamahal, saan ba dapat basihan? Sa galing dapat ng pananalita? Teka, sandali. We're not gonna win the world by galing ng pananalita. Hindi po sa oratory o galing ng homily ito makuha. It's not by might nor by power but my spirit, says the Lord. Ulitin ko po na ang hinahanap ng Panginoon ay mga simple and humble. Ulitin ko 3. Simple, humble, and faithful. Ibig sabihin, committed. Simple lang. At the same time, committed sila. Faithful sila. Seryoso ba? Seryoso. Okay? At the same time, humble sila. Itong 3 ito, top 3. Simple, humble, and faithful. Ito yung bahala na ako sa rest. Unahin natin yung simple. Simple muna. Unahin natin ito. Simplicity of the spirit. Or meekness. Or meek. Sinabi ni Christ, sa dami ng mga nasharean niya ng truths,
Walang mga religious leaders na makakaintindi. Not Nicodemus, even si Nicodemus had a struggle with the praise except a man be born again. Ayan na, mga minamahal. Si Master Nicodemus, nahirapan din. Nahirapan siya na intindihin yan. And ito po ay isang sympathizer. Marami man dyan sa Sanhedrin na sabihin natin quiet at silent followers ni Christ. Nicodemus, Joseph of Arimathea. Napa iba walay kuan, no? Hindi sila napangalanan. Pero sabi nga, during the trial ni Christ, nagkaroon ng kaguluhan doon because hindi man mag-vote lahat para sa kuan, except na nag-decide na yung si Caiaphas na. Yung high priest na nagpunit ng kanyang kuan na mas mabuti pa na isang tao ang mapahamak kaysa tayong buong bayan. Ano? So doon, they were all silenced by one man, si Caiaphas. Pero during the votation, nagkaroon po ng kuan, gulo. Kasi marami din na followers at sympathizers si Christ doon sa loob ng Sanhedrin. Pero every time na si Christ mag-share ng mga truths, nag-struggle sila. Nag-struggle sila. Ngayon, may sinabi si Lord sa Papa niya, kay Papa God. Nagsalita si Lord Jesus Christ, nag-pray siya kay Abba Father. At ito yung sinabi niya, I thank thee, Father. I thank you, Father, that thou hast hidden these things from the wise and the prudent, and that thou hast revealed them unto babes. Ayan, nakita nyo, sabi ni Christ yan sa Matthew 11:25, I thank you, O Father, Lord of heaven and earth, because itinago mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at saka matatalino, at pinahayag mo ito doon sa mga babes. Alam niyo po, another word sa babes doon ay simple. Ano po, kasi I'm reading from the King James. May ibang version dyan na nireveal mo lang ito sa mga simple. Ayun, po. So, makita natin yan, Then, yung humble, malaki ang grace niyan. Yung tayo dependent sa Panginoon. Diyan pag makita natin na mas malaki ang Diyos sa buhay natin, mas maliit tayo, mas madali tayong mag-trust sa Panginoon. Totoo po yan. Kung tinignan natin na tayo po ay parang twig, o tayo ay branch lang, maliit na branch, tapos tinignan natin ang full picture na ang Panginoong Hesus yung malaking puno, ay di, magtatrust na lang tayo. Kasi ang ating sustenance at ang mga provision, ang pag-supply, ang trabaho yan ng malaking puno. I am the vine, you are the branches. You just abide in me. Because apart from me, you can do nothing. So mas madali natin ma-humble ang sarili natin kung titignan natin ang mga sarili natin na mas maliit sa Panginoon at ang Panginoon mas malaki. Kung tinignan natin ang Panginoon mas malaki at tayo po ay insignificant lang na maliit na parte doon, the Lord will take the rest. Take care of the rest, no? We can trust. God already has plans. May plano na ang Panginoon. And yung yieldedness lang ang sinabi dito, mag-yield lang talaga tayo, surrender. Mga minamahal. Ako hindi po ako makapagmamalaki na alam ko na lahat. Hindi. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong pinapanday ng Panginoon. Hanggang ngayon, sa edad ko na ito, sa taas na ng serbisyo ko sa Panginoon, patuloy pa rin po ako na pinapanday ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus. And I just praise God. I just trust God. I praise and thank the Lord. May mga bagay na hindi ako maintindihan. It's just about letting go and letting God and allowing God. Tinawag natin siya, yung master natin So let it be, your will be done. Pag may sinabi sa akin ng Panginoon, your will be done. Do as you will. Yan lang, mga minamahal. So, pinag-usapan pa rin po natin yung grounding. Sa grounding, the Lord deals with the heart. The first thing that God is concerned, mga minamahal, sa kanyang magiging mga disciples, ang unang-unang i-deal, sa ground what is the ground? The ground is the heart. Okay? So ito ngayon yung una nating itatanong.
yung relevance ngayon. Posible ba na may mga nakapasok na sa simbahan o nagiging Christian na pwede pang ma-stumble o mawala o mag-backslide o manlamig? Ay, yan ang magandang tanong. Ano po? Posible po ba na meron nang nakapasok sa simbahan na matisod, ma-stumble o balik sa mundo o magbalik sa lumang buhay o mawala ng gana sa Panginoon? Ayan, magandang tanong po yan. Yan po ba ay totoo sa panahon natin ngayon? Yan ba'y nakasulat sa Biblia na marami sa huling araw manghihina na? Sinabi po ng Holy Spirit kay Apostle Paul, mga minamahal. Ayan ha? Kaya nga doon sa isang magandang simbahan na pinuntahan ko, bumabati po ko sa mga pastors ng J. Cohar, lalo na kay Mami Fe, kay Pastora Fe ng Jesus Christ Our Hope and Redeemer. Salamat po at ako po ay honored na imbitahan yung muli sa huling linggo ng October. Isa pong malaking honor at kagalakan na inimbitahan niyo ulit ako na magiging anniversary speaker. Sa Diyos po ang papuri. Pero doon, sa message ko doon, mapapanood niyo po yan. Kailan ba mapapanood yun sa J. Cohar natin? Sa Sunday na ba? Basta, pag-uusapan po namin kung kailan namin ito kasi gusto din namin makita ninyo. Pero doon, ito lang, parang spoiler. Thank you sa inyo na nasabi ko na importante sa huling araw ay 3 bagay. Thank you. 3 things na dapat umaapoy at umiilaw. Mapatibay natin ito sa bago bumalik si Christ. 3 lang po ito. Hindi naman ko sinabing 3 lang, pero 3 big time na katangian ng isang Kristiyano na dapat maabutan ni Christ na umaapoy sa huling araw. Ano po? Number 1, love. Number 2, faith. Number 3, wisdom. Let these 3 be the 3 wise men or magis na masama natin na sasalubong kay Christ. 1, love. Unahin natin yung love. Bakit po? Sa huling araw, mga minamahal, marami, kaya puso saan ba? Pagka pinag-usapan ba natin yung love, ano ba ang icon na drawing natin? Pag pinag-uusapan natin ay about love. Ano ang drawing ninyo? Kamay? Alam niyo po, ako po'y nagpapasalamat sa mga nag-active participants. Maraming salamat po. Nabibless ako. Paring Eddie, hello. Again, kila Ma'am Edna, kila Sister Jonalyn, Sister Len Magno. Marami naman dyan, Brother Bong, salamat, nai-inspire ako. Now, pag-usapan natin, pag kayo ay pinag-usapan yung love, ano ba yung dinrodrawing natin? Mata? Hindi, di ba? Ilong po ba? Yan, ang dami nagpapadala. Pag sinabing love, puso Di ba? Puso. Sa Korean, ewan ko, pero ang mga Korean, ganito lang yung upa nila upa. Maliit lang yung puso nila, pero pwede naman ito, mas malaki, Heart. Yan ang i-drawing palagi sa love, heart. So, ibig sabihin, kung sa huling araw magkakaproblema sa love, di ibig sabihin, nagkakaroon ang mga tao ng problema sa puso. Dahil ang love sa heart. Ayan. Grounding Unahin natin tong grounding kasi sayang naman na nagiging disciple tayo tapos bandang huli magbaback out tayo. Ayun ang unahin natin, yung ground. Okay? Sabi, because iniquity, there will be so much disorder. Iniquity is disorder. Lawlessness yan actually, mga minamahal. Lawlessness ang ginamit dyan. Nanay Lita. Dahil ang mundo natin sa bago bumalik si Christ
ay wala ng order. Wala na good order, no? Wala na, hindi na maayo. Ay, mahirap kasi nasa social media tayo ngayon eh. Hindi na alam ng tao ngayon kung grabe na ang espiritu ng kadiliman at saka kalituhan. Bakit? Litong-lito na. Hindi na alam kung ano ang totoong pagkatao o kasarian. Mahal ni Lord lahat yan. Lahat ng tao mahal. Lahat ng tao mahal ng Panginoon. Maniwala po kayo. Kasi galing sa Kanya yan Pero ang tao lito na. Hindi na alam kung ano ang kasarian niya, pagkatao niya. Hindi na alam kung anong iibigin niya. Yan ay totoo po ba sa panahon natin ngayon? Totoo po ba yan? Lito na, lito. In fact, may mga lugar sa mundong ito na bawal ka magsalita, laban dyan. Patanggalan ka ng lisensya, masaraduhan ka ng simbahan, pwede ka pang mademanda. Ayan, kaya buong ingat natin sinasabi na ang tao mawala na gyud sa order. There is so much there's so much disorderliness. Yung ba yung tamang sabi ba doon? Sabi ko sa inyo, hindi ako magaling mag-English mga minamahal. Wala nang kaayusan. Wala nang tamang takbo ng isip. Baliktad na lahat. Yung masama, mabuti. Yung mabuti, masama. Di ba sinabi sa Bible yan na sa huling araw, mangyayari yan. Yung mabuti, masama na. At yung masama, mabuti na. Baliktad na. So, sa huling araw, magkakabaliktaran na. Lito na. Nalito na. Yung itim, naging puti. Yung puti, naging itim. So, hindi na alam kung ano yung eksakto. Yan. So, tama yung sinabi ni Prophet Isaiah sa Isaiah 60 na maraming tao ang matatakpan ng makapal na kadiliman sa huling araw. Thick darkness shall cover the people. And it's not a literal blackness, absence of light, but rather, mga minamahal, a great spiritual force na negative, na kontra sa espiritu sa Panginoon ng tama. Didilim. Alam nyo, for behold, darkness shall cover the earth. And gross, ibig sabihin ng gross, makapal. Gross darkness the people. So yung wala connected sa Panginoon, walang relationship sa Panginoon, hindi na itanim ng malalim sa Panginoon, walang ilaw. So yung walang ilaw, wala ka naman makita sa walang ilaw. Unless na mata natin capable ng yung sinasabi po na night vision. Wala naman normal na tao na meron na ganyan na normal yung mga halimaw. Hindi naman tayo halimaw, tao tayo. Kailangan natin ng light. Kung halimaw ka, possible na may night vision ka. Yung mga predator, mga creatures of lumalabas sa dilim. Ayan. Kaya sila makakita sa dilim, mga minamahal. Pero ngayon, itanong natin, atin pong stop tayo sandali at panoodin natin yung paligid natin. Tingnan niyo po, mga kapatid, tayo ba matino pa ba ang panahon na ginagalawan natin? Ang daming lito. Yun na. And because of that, sa espiritu ng kalituhan, pag umabot sa puso yun, ito na ang problema. Pag umabot na sa puso, iba na din yung mamahalin ng mga tao. Yung mga hindi dapat mahalin, mamahalin. At yung dapat mahalin, hindi na mahal. Yun pala. Okay. Tingnan nga po natin kung sinabi ng Holy Spirit yan sa banal na kasulatan. Sinabi ni Apostle Paul, nasa huling araw, sinulatan niya si estudyanteng Timothy, know this, that in the last days, perilous time shall come. 2 beses niya sinulat yan ni Paul kay Timothy. Mga minamahal, po? Wow, Lord, ingatan niyo po ang puso namin. This know also that in the last days. Kaya ngayon, sa discipleship, hindi kagad kayo ang unang kurso paanong umawak ng gitara. Discipleship, paanong
kumanta. Discipleship, paano magdala ng Biblia. Okay, totoo naman, ituturo yon, no? Turo yan, ituturo. Paano mag-serve. Pero, ang unang-unang kurso sa discipleship, since establishing a relationship with Jesus Christ, to have a right heart, maka-establish tayo ng tamang puso sa Panginoon. Okay? This know also that in the last days perilous time shall come. Basahin natin ha. Samahan niyo akong magbabasa sa 2 Timothy. May love pa rin. May love pa rin. Kaya lang love na madilim. Love na ang mga tao sa last days, may love pa rin. Kaya lang, loving in the dark. Ngayon pala, maraming tao ang mag-iibig sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi nila nakita kung ano yung iniibig nila. Men shall be lovers of their own selves. Lovers of their own selves. So magiging, hindi ko lang alam kung tama ba yung word dito na egocentric. Ano po, si I, me, and myself na. Ang sobra na niya ng love yung sarili niya. Covetous, boasters, proud. Amazing dahil sinabi ni Paul, delikado ang huling araw. Hindi sinabi ni Paul na delikado ang huling araw kasi ang mga bulkan mabuhay. Hindi niya sinabi ni Paul na ang delikado sa last days ay volcano. Hindi sinabi ni Apostle Paul na ang delikado ay mga solar storms or solar flares. Hindi sinabi ni Apostle Paul na delikado dahil may mga tsunami, may mga El Nino, may mga La Nina, may mga threat of nuclear war it may trigger complete human annihilation. Sinabi ni Paul, ang pinakadelikado sa huling araw, kaya mapanganib yung mga tao. Tao ang pinakadelikado sa huling araw. Yan ang sabi ni Paul. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Naku po. Ano pa? May karugtong pa yan. Without natural affection. Nako, kung gusto niyo malaman ito, manood po kayo ng mga balita. Yung dito sa Pilipinas, nako, yung mga nanonood ng, ano ba to? Idol ko, si Rapi Tulfo. Nako, makita ninyo lahat ng klase ng mga nangyari. Lahat ng klaseng problema. Nandoon kay Rapi Tulfo. Without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Oh, yan. Ha? Naku, mga minamahal, kahit huwag na kayo manood ng news, lahat naman may Facebook, lahat may social media, lahat na may YouTube. Nandyan sa social media. Oh, yan na ba? Pinakalas, nandyan na. Lovers of traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. And still, pwede pa rin sila na magmaskara na makadiyos, having a form of godliness, but they don't really have the power of godliness. Layo kayo sa mga tao na ito. Sabi po yan ni Paul kay Timothy. Grabe na revelation ng Holy Spirit to. So sa grounding, magpapasalamat tayo sa mga Christians. Matandang tanong na ito. No doubt, it is God's will to prosper His people. Totoo naman yun. Wala yung problema dyan. Ano? Masaya ang Panginoon kung mag-prosper tayo. Masaya ang Panginoon kung mabless tayo. Meron man tatay na mag-aalburuto kung yung anak niya gumanda ang buhay, umasenso, yumaman. Walang tatay na ganyan. Kaya lang, hindi pinangako ng Panginoon na wala tayong mga challenges, wala tayong mga trials, wala tayong mga persecutions. May mga sufferings, may mga persecutions. Hindi natin pwedeng iwasan yan. And we have to be grateful and thankful kasi
ito pong mga to ay mga stabilizers and regulators, refiners. Ayun. Anong tawag mo ng Pastor Roderick? Inaalaw ng Panginoon yun para tayo ay manatiling faithful, manatiling mag-trust, manatiling humble. Mga minamahal. You know. Ha? Para stabilizers. Ano ba yung sinabi ko? Refiners. Diba? Regulator. Kasi kung puro sarap, ginawa, sarap. Ay, hindi ko po alam kung ano magiging outcome natin yan. Pero sabi ng Bible, lalong gumaganda ang gold pag dinaan sa fiery trials. Maaring in the physical at saka sa psyche natin, may mga feeling of inconveniences. Very uncomfortable, ano? But hindi. Meron na ba sa atin dito nakita kung ano ang naidudulot nitong ganda sa spiritual gain natin? Ayun, no? 1 Peter chapter 1 verse 7, that the testing or trial of your faith, ano po, being much more precious than of gold that perish, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ayan, ang ganda yan, no? The trying of your faith, being much more. So, ang ganda. Ito sa New Living Translation, these trials will show that your faith is genuine. Wow! So God allows these trials so that ma-prove natin na our faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. So, refiner nga eh. Di ba? Refiner. Sa inalaw nga sabi ni Paul, Lord, ang dami mo naman binigay na revelation sa akin, pero bakit inalaw mo pa rin, no? Babasahin ko lang tong purifies gold through your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor. Wow, akala ko ba praise, glory, and honor kay Lord lang ibibigay? Pero bakit sinabi ni Apostle Peter, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Wow. Sabi ni Paul din kay Peter yan, kay Paul, if we share his sufferings, we shall also reign with him. Maganda po yung naidudulot niyan, ano po? Kasi makakapit tayo, diyan mag-flourish yung wisdom. Diyan lalong tumitibay ang faith. Di ba, mga minamahal? So, yung heart natin, yung love natin sa Panginoon, yung faith at saka po yung we just have to thank the Lord. Thank God and trust God and see the results. Keep thanking Him, keep trusting Him, and then rest and see the results. So yun po, the Lord is really dealing sa atin sa heart. Now, let's talk about the heart, mga minamahal. Kasi ito yung number 1 na tataniman ni Christ eh. Bakit nga ba pwedeng matanggal? Ayaw ni Lord tayong matanggal. Uulitin ko po, walang gusto na si Lord na matatanggal sana. Wala. Kaya lang, kung may puno na hindi namunga, ayan ngayon ang babasehan natin. Bakit ba hindi namumunga? Doon sa parable of the sower, walang problema yung sower. Walang problema yung seed. Sa parable of the sower, sinabi na ni Christ na kung magka-problema sa fruitfulness at unfruitfulness, the first thing to blame is the kind of ground na nataniman. Okay? May ground na wayside. Ito po yung mga ground na lacking understanding and interest sa word. They just hear it, but they have no interest. And because there's no interest, eventually,
they will not understand. If you're not showing interest, how will you understand? And the moment na hindi mo naintindihan, immediately, the devil takes it away. So sayang. Lack of interest, the first heart. The second heart was an emotional hearer. The person just wants to be blessed by the message. Gusto niya lagi siya na-bless sa word, na-bless sa message. He or she goes by emotion. So, mga minamahal, when trials and sufferings dumating o may nakasakit sa kanya, wala na, easily offended. And so, hindi na nag-root. May mga bato sa puso niya. Sayang. Nireceive niya, nakiliti siya ng word. Amen. Natuwa ako, masaya, maganda yung word. Pero, because madaming mga bato, mga minamahal, may mga offenses, akala ko ba, wala palang iniwan yung pusong mamon sa pusong bato. Actually, yun din pala yun, Dahil yung pusong mamon, sabi nila, masyadong madamdamin, sensitibo, madaling masaktan. Kung may pusong mamon, later on, yung pusong mamon, sa picture ng Bible, yun po yung tinatawag na pusong bato. May bato, hindi nakaugat yung word. Instead na inisip natin na yung mga dumating na trials ay blessing ni Lord, hindi natin nakita na blessing is in disguise. We are easily offended. How many of us, only God knows, tinitignan yung problema na blessings in disguise? Not so many Christians are like that. Instead of going to the blessing game, they end up in the blaming game. Mga minamahal. So nandun sila sa blaming instead doon sa blessing the Lord. I bless the Lord. I bless the Lord for this, for that. I thank you, Lord. Meron kang ginagawa, may gagawin ka. Inalaw mo to dahil meron kang gustong mangyari. May nililinis ka sa akin, may tinuturo ka sa akin. Now, you're picking up these things, mga minamahal. You are really actually converting the negative into positive. How do you convert the negative into positive? By the attitude. By the attitude, you can convert negative. So yung mga negative, pwede po pakinabangan yan. Pwede maging pera sa basura kung tawagin. Ano po? How? The attitude. Okay? So sayang, kasi nagka-problema siya Si pusong mamon, siya pala sa Bible, si pusong bato. Tapos meron naman isa, pusong maraming tinik. Wow. Bakit to? Kasi marami ng mga pumasok sa puso, natusok-tusok yung puso ng mga bagay-bagay sa mundo, natusok, na-choke, na-cares of this life naman ito. Hindi naman ito, mga minamahal, like, yung isa lack of interest, yung isa naman ay emotional, yung isa na naman, mga minamahal, ang daming interest. Yung isa walang interest. Ito naman, puro interest. Problema, yung mga interest ng mundo, yung naging tinik sa heart niya. Kaya nung lumalaki na sana yung heart at saka yung word, na pigilan. So hindi nakapag-produce ng fruit. Pero yung all out, totally surrendered, talagang wow, grabe. Wow, talagang grabe naman yun, May the Lord continue to refine our hearts, purify our hearts. Mahirap yun. Pusong usapan ito Yan po. So let's go back to the heart of the matter. What's the matter? The matter is the heart. Mga minamahal. What matters is the heart. The heart of the matter is the heart. Check nga po natin bago po tayo magtapos. Mga minamahal. Yun nakasulat sa Proverbs. Ano yung sinabi? Tingnan natin dalawang king. Pakikinggan natin dalawang king, Dalawang wise king. First, yung wise king ng Old Testament. Basahin natin kung anong sinabi niya na, guard, keep watch, your heart, with all diligence, for out of it are the issues of life. Yan, King Solomon po yan, mga minamahal. Keep, watch
Guard your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. If it's pure, it is sure to see God. The Lord Jesus said, "Blessed are the pure in heart, they shall see God." Diba? Open the eyes of my heart, Lord. Paano kung mayroon tayong spirit of unforgiveness, yung heart natin bitter, yung heart natin puno ng galit? How can you bless God? How can we bless God and worship God with a right heart na ang heart natin we cannot deceive God. God is not mocked. We come to God, we approach the Lord with our hearts. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung yung puso mo may diferensya, huwag ka muna mag-offer ng sacrifice. Settle things with your brother para tama. Keep your heart na tama. Because hindi natin pwedeng iwanan yan. Yung heart ko may depekto, may galit pa to, may sama ng loob ito. Iwanan ko muna ito para maka-worship ako sa Panginoon. So, mag-worship ka sa Panginoon ng walang puso? We cannot deceive God. God is not mocked. We worship God by the quality of the heart. Mga minamahal, hindi natin pwedeng iwanan yan. Mga kapatid, we come to the Lord with the heart. So we invite the Holy Spirit for a search. Search my heart, O God. Di ba may awit yan? Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Di ba? Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Di ba? Ayun, no? So, kung may diferensya yung heart, magkakaproblema din yung spirit. So, alam niyo po, I want to humble myself before God and before you people na before I worship the Lord, I have to sing these two songs. Search me, O God, magpakatotoo na lang, and set my spirit free. Because when the heart ay troubled, the spirit is bothered as well. Hindi yan pwede maiwalay, mga minamahal. Kung may diferensya ang puso, may diferensya din yung espiritu, mga kapatid. So we ask the Lord to search. We invite the Holy Spirit for a search. And then the Holy Spirit ministers liberty. Set us free so we can worship Thee. Set my spirit free that I may worship Thee. Set my spirit free that I may praise Thy name. Let all bondage go and let deliverance flow. Set my spirit free to worship Thee. So maganda po yan, two opening songs. Then pagka naayos yan, you can go on with the rest. Mga minamahal, you can say everything you want to the Lord now dahil umayos na yung puso. Purihin ng Diyos. Amen po. So si Lord Jesus at the ending, pang-close, sinasabihan tayo ni Christ, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. But here's another warning ni Christ sa Luke 21. Dito ko na po ito tatapusan pansamantala, mga minamahal. At maraming salamat sa mga tumatanggap ng mga aral ng Panginoon. Ang Diyos ay mag-ulan sa inyo ng mayamang biyaya mula sa langit. Sabi po sa Luke 21, after King Solomon, here is King Jesus. And sinabi ni King Jesus, take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, so that they come upon you unawares. So mga minamahal, nasa grounding po tayo dahil maganda na maayos muna yung ating pagkakatanim sa Panginoon. Ending. Ito yung bakit nga ba, gusto kasi ni Lord tumagal talaga tayo. Tumagal at mamunga. Pero kung may natanggal, hindi po matanggal. Ang gusto ni Lord tumagal, hindi matanggal. Pero bakit nga ba tayo minsan possible na mabali o matanggal? Kasi nga, hindi natin binigyan ng pagkakataon ang Panginoon na makapagtanim ng maayos sa puso natin.
Ang sinabi sa Matthew, ang sinuman na hindi tanim ng aking ama. Nakakatakot po ito eh. Ako'y natatakot sa verse na ito. Aaminin ko po sa inyo ho. Ako po'y takot sa verse na ito. Ha? Ako personally, ako. Wala akong dinadamay na tao dito. Ako ito. Pero nakakatakot itong Matthew 15:13. And Jesus answered and said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. So, let us allow the Heavenly Father na siya talaga yung mag-root sa atin at mag-ground sa atin in Christ. And every blessing po sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Most gracious, loving Heavenly Father, Almighty God, we bless and we thank you for this wonderful time na kami po ay tinuruan ninyo. Lord Jesus, walang kasing sarap na umupo sa paanan ninyo na parang mga maliliit na batang estudyante kami. Maraming salamat for the gentle Holy Spirit. Maraming salamat for teaching us. Maraming salamat, Lord Jesus. Maraming salamat, Father. I pray na you continue to bless my dearly beloved sisters and brothers na may pagmamahal sa inyo at sa inyong word. Sinimulan nyo na po kami nito. Umaasa at nagtitiwala po kami. We trust you na tatapusin niyo po kaming lahat na glorious. Let this all be for your glory, not sa amin. All the glory sa inyo lang po, O Diyos. And i-bless niyo ang bawat isa kung ano man yung regarding their needs, Panginoon, ano man yung mga needs nila or issues and situations nila. I pray na ang Panginoong Diyos ang mayaman na mag-bless sa bawat isa. Salamat po, Lord. Hindi po kayo, Panginoon, pumapalya. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen. And amen. So, thank you. We love you, mga minamahal. And the Lord continue to bless each and every one of us until the next time. Bangon, Sundalong Kristiyano.